Pagkalapag ng apat sa lupa, masiglang sinabi ng ika-6 na prinsipe na sila ay nakabalik na. Ngunit, ang emperador ng Quanrong ay natigilan sandali. Pagkatapos ay nagtanong ng lubhang nagulat, ano ang nangyayari, hindi ba't kayo ay nahuli nila? Nagkatinginan ang lahat, napangiti na lamang ng pilit at umiling dahil sa pagkadismaya, ang mahuli ay isang bagay na inaasahan na, dahil masyadong lantad ang pagkilos ni Zhu Fan, na parang gusto niyang malaman ng buong mundo na naroon siya. Nanatiling kalmado si Zhu Fan, kamot-ulog na parang walang pakialam sa mundo. Ngumiti at yumuko ang ika-6 na prinsipe, at iniulat na sa sandaling dumating sila, agad silang napalibutan at napilitang makipaglaban ng matindi. Kung gayon, paano kayo nakabalik dito ng buo? Hindi makapaniwala ang emperador. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Paano sila posibleng makatakas matapos matuklasan at masangkot sa isang napakalaking away? Maaari bang nanghina ng gusto ang sektang tagapag-alaga ng hayop kaya hindi na nila kayang pigilan kahit iilang tao lamang? Bago nito, siya ay nakaupo lamang doon habang hinihintay ang parusa mula sa sektang tagapag-alaga ng hayop, lubos na handang mamatay. Gayunpaman, sa halip na ang hukbo ng sektang, ang mismong mga taong inakala niyang patay ay bigla na lamang nagpakita sa harapan niya. Sa sandaling yun, ang emperador ay isang aypoypo ng emosyon, hindi alam kung magdiriwang o mag-aalala sa sitwasyon. Dahil naramdaman ang pagkabalisa ng kanyang ama, tumawa ang ika-6 na prinsipe at tiniyak sa kanya na maaari siyang magpahinga. Ama, pakiusap, magpahinga ka lamang, sa sobrang lakas niya. Tiyak na nilipol niya ang bawat huling miyembro ng sektang tagapag-alaga ng hayop. Sabi mo, anong ibig mong sabihin, nilipol? Parehong nabigla ng husto ang emperador at si Commander Tu Bataishan. Ang kanilang mga mata ay namulat ng malapad sa pagkagulat, nauutal na tinanong kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Sa nagniningning na mga mata at puspos ng galak na boses, iniulat ng ika-6 na prinsipe na ang sektang tagapag-alaga ng hayop ay tuluyang naalis ni Zhu Fan. Mula ngayon, ang Quanrong ay opisyal ng malaya mula sa kanilang pang-aapi at hindi na kailangang sumagot kaninuman. Namamanhid ang emperador sa balita, nanginginig ang kanyang katawan dahil sa sobrang pagkabigla. Kahit isang bihasang general na tulad ni Tuo Bataishan ay nakatitig kay Zhu Fan nang hindi makapaniwala, ang kanyang isip ay magulo dahil sa hindi maipaliwanag na emosyon. Kaya ba talaga ng isang tao na ibagsak ang isang buong makapangyarihang sektang tulad niyon? Ang emperador ay nakatulala pa rin, hindi kayang unawain ang nakakagulat na balitang kanyang natanggap. Ang kanyang mga mata ay pumapagitan sa pag-asa at pag-aalinlangan habang patuloy siyang nagtatanong upang kumpirmahin ang katotohanan. Nagkatinginan ang grupo ni Lianer, nalaman nilang labis na natuwa ang emperador sa balita, kaya, humakbang pasulong si Lianer, yumuko ng may paggalang upang kumpirmahin na ang katotohanan ang sinasabi ng ika-6 na prinsipe. Higit pa rito, si Zhu Fan ay walang awang pinatay ang bawat isang alagad ng walang iniwang buhay, na naging dahilan upang tuluyang maglaho ang buong sektang. Kahit na medyo natakot si Lianer sa kalupitan ni Zhu Fan, ang kanyang boses ay may dalang malinaw na pagmamalaki sa kanyang lakas. Muli pang tiningnan ng emperador si Zhu Fan ng malalim sa mga mata, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging seryoso. Ika-6 na anak, lumapit ka sa akin. Matapos tawagin ng ika-6 na prinsipe, huminga ng malalim ang emperador upang pakalmeyin ang sarili, pagkatapos ay biglang lumuhad kasama ang kanyang anak upang magpatira pa bilang pasasalamat sa harap ni Zhu Fan. Ako ang emperador ng Quanrong, taos-puso akong nagpapasalamat sa ating benefactor dahil sa pagliligtas ng ating bansa sa malaking sakunang ito. Ang malaking utang na loob na ito ay hindi ko tunay na magagantihan kahit kailan. Nang makita ito, si Commander Tu Bataishan at ang iba ay lubhang nagulat, dali-dali siyang pinigilan. Kamahalan, huwag ninyo pong gawin ito, kayo ang ulo ng buong imperyo, paano kayo makakagawa ng ganitong kilos? Ano ba ang kahulugan ng pagiging isang hari, kung wala ang inyong tulong? Ako ay magiging isang papay na hari lamang na pinagpapasapasahan ng iba. Tumayo ang emperador na may mapait na ngiti at sinabi kay Commander Tuba na ang sikreto sa likod ng sakunang ito ay talagang isang malaking kahihiyan para sa maharlikang pamilya. Ang banggitin nito ay isang malaking insulto sa maharlikang pamilya at sa buong bansa ng Quanrong. Pagkatapos noon, lumingon siya sa ika-6 na prinsipe at tinanong kung sa wakas ay naiintindihan na niya ang lahat. Alam ko na ang lahat ngayon. Pati na ang hindi makatarungang pagkamatay ng aking ina, ang ika-6 na prinsipe ay nagbigay ng malungkot na buntong hininga at isiniwalat kay Zhu Fan na ang harem ng Quanrong ay matagal nang ginahasa at pinasama ng mga matatanda ng sektang tagapag-alaga ng hayop. Sino, anong nangyari?
si Commander Tuba Taishan ay nabigla, ang kanyang mukha ay lubhang nagbago dahil sa pagkagulat, ang iba pang kasama nila ay nagulat din, ngunit si Zhu Fan ay nanatiling kalmado, na parang inaasahan na niya ito noon pa. Ang lihim na daanan sa harem ay direktang konektado sa mga mahahalay na gawaing ito, sa daanang iyon, ang babaeng kakatapos mulang patayin ay talagang isa sa mga asawa ng emperador. Nagpaliwanag siya ng mariin na habang ang mga sektang ay karaniwang hindi nakikialam sa politika, ang sektang tagapag-alaga ng hayop ay napakalapit kaya nauwi sila sa pagmamanipula sa korte. Ngunit iyon ay simula lamang, kalaunan, nagkaroon sila ng kapalaluan na gawing sariling pribadong palaruan ang harem. Mapait na inamin ng emperador na ang tunnel na ito ay umiral ng daan-daang taon, at ang kaguluhan sa harem ay hindi bago. Bawat henerasyon ng mga emperador ay alam na alam kung ano ang nangyayari, ngunit dahil sa takot nila sa kapangyarihan ng sektang, walang nang ahas na magsalita at pinili na lamang na manahimik. Ang sinumang babae sa palasyo na maging target ng mga matatanda ay ginagahasa, at sinumang lumaban ay pinapatay agad. Sa sitwasyong yun, napilitan siyang magtiis upang mabuhay, ngunit mayroon ding mga tapat na kaluluwa tulad ng ina ng ika-6 na prinsipe na piniling mamatay upang mapanatili ang kanilang dignidad. Dati silang nagmamakaawa ng tulong, ngunit magagawa ko lamang na gampanan ang papel ng isang mahinang hari upang iwasan ang issue, na totoo naman ay nag-iwan sa akin ng matinding sama ng loob, napaluha ang emperador, nagbigay ng masakit na ngiti at umiling dahil sa kawalan ng pag-asa. Si Lianer at ang iba ay nagngangalit matapos marinig ang lahat ng ito. Ang isang hari na hindi kayang protektahan ang kanyang sariling kababaihan ay isang malaking mantsa sa karangalan ng bansa. Nagpatuloy ang ika-6 na prinsipe upang maghagis ng mas malaking bomba, pinaplano ng sektang tagapag-alaga ng hayop na agawin mismo ang dinastiya ng Quanrong, wala sa mga anak ng emperador, kasama na ang koro ng prinsipe, ang kapareho ng kanyang dugo. Totoo ba ito? Si Commander Tuba Taishan ay lubhang nagulantang, ang kanyang kilay ay kumikibot dahil sa galit habang sumisigaw na tanong tungkol sa lahi ng kamahalan. Sinusubukan ba talaga nilang sirain ang pagiging lihaytimo ng maharlikang pamilya tulad nito? Puspos ng galit, kinumpirma ng emperador na ang sektang ay nagtanim at nagpalaki ng mga paksayon sa harem upang kontrolin ang bansa. Sa partikular, ang kasalukuyang koro ng prinsipe ay ang mismong pinili ng lider ng sektang upang umalili sa trono. Sa nakikita ko, tiyak na siya ang biolohikal na anak ng matandang yon, walang duda, nakakalungkot na bilang emperador. Hindi ko man lang maipasa ang trono sa aking sariling anak at kailangan kong ibigay ang bansa sa anak ng iba, paano ito hahayaan? Para sa isang sektang panglinang na magplano ng isang agawang tulad nito, kung mangyari ito, ang kanlurang lupain ay mahuhulog sa ganap na kaguluhan, paano magiging ligtas ang isang imperyong tulad nito para sa kanyang mga mamamayan? Bakit hindi ito iniulat ng inyong kamahalan sa Double Dragon Manor sa halip na tiisin ang ganitong kahihiyan? Sumabog ang isang malakas na pagsabog habang dinurog ni Commander Tuba Taishan ang isang malaking bato sa malapit upang ilabas ang kanyang galit. Ang emperador at ang ika-6 na prinsipe ay nagkatinginan ng may mapait na ngiti. Iniisip na si Commander Tuba ay masyado pang walang muwang, walang malinaw na linya sa pagitan ng mabuti at masama sa mundong ito, at ang mga patakaran ng matuwid na landas ay minsan ay ginagamit lamang upang kontrolin ang mga ordinaryong tao. Si Tuoba Taishan ay nakatulala nang makita ang kanilang pagkadismaya, hindi lubos na maunawaan kung bakit. Nagsalita si Zhu Fan, tinanong kung talagang naniniwala si Commander Tuba na ang Double Dragon Manor ay talagang lilipulin ang sektang tagapag-alaga ng hayop kung mabalitaan nila ito. Sa tingin mo ba talaga na bubunutin ng Double Dragon Manor ang sektang tagapag-alaga ng hayop mula sa ugat? Tiningnan ni Zhu Fan si Commander Tuba Taishan nang may makahulugang tingin. Tumahimik sandali ang commander. Pagkatapos ay walang magawang inamin na malabong mangyari yun, ang siyam na sektang ay ang gulugad ng kanlurang lupain, kaya tiyak na hindi sisirain ng Double Dragon Manor ang bahagi ng kanilang sariling lakas. Eksakto, kung nandoon pa ang sektang tagapag-alaga ng hayop, paano mahaharap ng imperyo ng Quanrong ang kanilang baliw na paghihiganti makalipas ang ilang taon? Ang tanong na yun ay nagpatahimik kay Commander Tuba Taishan, iniwan siyang napaupo sa kawalan ng kapangyarihan. Tumawa ng malakas si Zhu Fan, sinabing sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang naramdaman ni Dan Qingshen noon, na hinaharap ang mga sektang ng kanlurang lupain ng mag-isa. Ang lupaing ito ay talagang isang lugar na puno ng kawalan ng katarungan na nakatago sa likod ng isang mapayapang harapan. Ang mga konsepto tulad ng matuwid na landas o kaayusan ay hindi gaanong kahulugan sa katotohanan,
Tamang-tama lamang na ang mga masasamang bagay na tulad nito ay pangasiwaan ng mga demonic cultivator na tulad ko. Ang mas asama ay pinarurusahan ng mga mas malupit pa, yun ang buong punto nito. Ika-6 na prinsipe, ang pag-akay mo sa akin sa mansyon ng tagapagmanang prinsipe at sa palasyo ay tiyak na binalak mo. Hindi ba? Direktang tumingin si Zhu Fan sa mata ng ika-6 na prinsipe, iniisip na kahit hindi niya natagpuan ang mga bakas mismo, ang prinsipe ay makakahanap ng paraan upang ibangga siya laban sa sektang tagapag-alaga ng hayop. Hindi ko po magagawang manggahas. Mabilis na lumuhad at iniyuko ang ulo ng ika-6 na prinsipe, ipinaliwanag na alam niyang ayaw ni Zhu Fan na ginagamit siya, kaya hindi siya nang ahas na magplano laban sa kanya. Sa totoo lang, mayroon akong intensyon na yun noong una, ngunit wala akong lakas ng loob na ituloy ito. Alam kong kayo ay isang tapat na tao na napupuot sa kasinungalingan batay sa aking nakita sa Double Dragon Gathering, dahil doon, umaasa lamang ako sa isang maliit na tsansa na baka matulungan ninyo ang Quanrong na makatakas sa kahirapang ito. Nang marinig ang mga katagang yon, nanatiling tahimik si Zhu Fan, tila ba ang hangin sa paligid ay biglang nanlamig, ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon, malamig at matalim ang titig habang diretso niyang pinagmamasdan ang Six Prince, na parabang sinusukat ang lalim ng kanyang pagkatao. At matapos ang ilang sandaling katahimikan na tila humahaba ng walang hanggan, marahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at puno ng awtoridad, Warrior may dalang kapangyarihang hindi maipaliwanag, sa kanya sinabi, sa isang tinig na payapa ngunit may bigat ng paghuhusga, "Aniya, alam ko, matagal na kitang sinusubok mula pa kanina, kahit na punong-puno ka ng kasabikan at pagnanais, hindi mo sinubukang baguhin ang aking mga pasya o impluwensyahan ang landas na aking tinatahak, at iyon, ay sapat na." Sa mga salitang yon, tila huminto ang mundo sa isang iglap, na iwan ang Six Prince na nakatunganga, hindi makapaniwala, habang nakatitig sa papalayong likuran ni Zhu Fan, isang anyong unti-unting nilalamon ng distansya, ngunit nag-iiwan ng malalim na bakas ng hiwaga at bigat sa kanyang isipan.